Gusto mo bang mag-invest sa ginto? Pero bago ka bumili, may ilang bagay ka munang dapat malaman. Dahil hindi lahat ng investors ay dapat magkaroon ng gold investment. Kaya sa video na to, malalaman mo kung magandang investment ba ang gold ngayon. Ano ang mga advantages at disadvantages nito? At paano mag-invest sa gold? By the end of the video, malalaman mo kung bagay ba sa'yo ang gold bilang investment. Bakit tumataas ang presyo ng gold? Maraming dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng gold. Madalas itong nangyari kapag mataas ang inflation, mahina ang ekonomiya, may mga digmaan, o maraming investors ang natatakot dahil bumabagsak ang stock market. Kapag maraming uncertainty sa mundo, mas maraming tao ang naglilipat ng pera sa gold dahil matagal na itong itinuturing na safe haven o store of value. Isa pa, limitado lang ang supply ng ginto at hindi ito madaling madagdagan. Habang tumataas ang demand at nananatiling limitado ang supply, may posibilidad ding tumaas ang presyo nito sa paglipas ng panahon. Advantages ng gold investment. Number 1, maaring tumaas ang value sa long term. Sa mahabang panahon, may posibilidad na tumaas ang halaga ng gold. Makikita mo rin sa chart na ito na bagamat may mga panahong bumababa ang presyo, pero sa long term ay tumataas din ito. Number 2, pwedeng maging panlaban sa inflation. Habang tumataas ang presyo ng mga bilihin at unti-unting humihina ang buying power ng pera, may mga panahon ding tumataas ang halaga ng gold. Dahil dito, ginagamit ito ng ilang investors bilang paraan para maprotekta ng bahagi ng kanilang ipon laban sa inflation, kumpara kung nakatambak lang ang pera sa alkansya o sa isang low interest na savings account. Number 3, pwedeng ipamana. Isa sa maganda sa physical gold ay maaari mo itong maipasa sa susunod na henerasyon. Hindi ito madaling masira o maluma, kaya may mga pamilya na hanggang ngayon ay hawak pa rin ang mga gintong minana mula sa kanilang mga magulang o lolo't lola. Number 4, madaling ibenta. Isa sa mga advantages ng gold ay may demand din ito. Pwede mo itong ibenta o isanla sa mga pawn shop o kaya naman ibenta sa mga authorized gold buyers depende sa uri ng gold na hawak mo. Pwede rin itong maibenta sa ibang bansa. Number 5, tangible asset. Hindi tulad ng stocks o crypto na digital lang ang ownership, ang physical gold ay nahawakan mo mismo. Para sa ibang investors, nagbibigay ito ng dagdag na peace of mind dahil may aktual silang asset na hawak. Number 6, portfolio diversification. Isa ito sa pangunahing dahilan kung bakit bumibili ng gold ang maraming investors. Hindi magandang nakalagay lang sa iisang investment ang lahat ng pera mo. Kasi kapag bumagsak ang stock market, posibleng umakyat naman ang gold. Kaya makakatulong ito bilang bahagi ng isang diversified investment portfolio. Number 7, madaling simulan. Hindi mo kailangan maging expert para makapagsimula sa gold investing. Siyempre, kailangan mo pa rin mag-research para maiwasan ng mga scam at maling pagbili. Pero kumpara sa ilang investments na kailangan pang mag-aral ng financial statements at technical analysis, mas simple itong maintindihan para sa maraming beginners. Ang pinakamahalaga ay mahaba ang pasensya mo at hindi ka nagpapanic sell kapag may panandaliang pagbaba ng presyo. Lahat naman ng investments may risk, kaya ano ba ang disadvantages ng gold investment? Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakit na rin ang notification bell. Salamat! Disadvantages ng gold investment. Number 1, walang income or yield. Dahil store of value ang pangunahing purpose nito, hindi ito nagbibigay ng regular na income. Hindi ito nagbibigay ng dividends tulad ng REITs at ilang stocks. At hindi rin ito kumikita ng interest tulad ng digital banks o time deposits. Kaya kadalasan ang paraan lang para kumita rito ay kung maibebenta mo ito sa mas mataas na presyo. Number 2, hindi laging tumataas ang presyo. Maraming nag-aakala na ang gold ay puro pataas ang presyo, pero hindi yun totoo. Katulad ng ibang investments, tumataas at bumababa rin ang value nito depende sa demand, ekonomiya, interest rates at iba pang market conditions. Halimbawa, kung nakabili ka ng gold noong February 2026, tapos napilitan kang ibenta noong May 2026 dahil may emergency ka. So lugi ka na dahil mas mababa na ang presyo nito during that time. May mga panahon din na halos walang paggalaw ang presyo ng gold sa loob ng maraming taon. Number 3, storage at security. Kung physical gold ang bibilin mo,
kailangan mo rin itong itago ng maayos. Ayaw naman nating manakaw, mawala o masira ito. Kaya ang iba ay bumibili ng vault, gumagamit ng safety deposit box sa bangko o kumukuha pa ng insurance. Sa ilang sitwasyon, ang mga dagdag na gastos na ito ay maaari ring makabawas sa overall return ng investment mo. Number 4, peke at scam. Marami pa rin nabibiktima ng pekeng gold bars, fake gold coins o alahas na binebenta bilang investment kahit hindi naman mataas ang tunay na gold content nito. Kaya siguraduhin sa reputable at trusted sellers ka lang bibili at wag basta magpapadala sa presyong sobrang mura. Number 5, opportunity cost. Habang nakalagay ang malaking bahagi ng pera mo sa gold, hindi ito kumikita ng regular na cash flow. Samantala kung inilagay mo ang parehong kapital sa ibang income-generating assets tulad ng REITs, dividend stocks, rental properties o sa negosyo, posible kang kumita ng recurring income. Ngayon, alam mo na ang pros at cons ng gold investment. Paano mag-invest sa gold? Number 1, physical gold. Ito yung pagbili ng gold bars, gold coins at maging ilang uri ng gold jewelry. Kung investment ang habol mo, mas madalas pilihan ng mga investors ang gold bars at bullion coins dahil kadalasan mas mababa ang dagdag na charges kumpara sa alahas na may malaking charges at design premium. Pwede kang bumili sa mga authorized dealers, ilang bangko, pawn shops at iba pang trusted gold sellers. Sikat din ang Binondo pagdating sa bentahan ng gold pero siguro din mo pa rin legit ang shop at authentic ang binibenta nilang gold. Iwasan din bumili sa social media at sa mga hindi kilalang online sellers dahil marami ring scam. Number 2, digital gold. Kung malit pa ang budget mo at ayaw mong isipin ang storage ng physical gold, pwede mo itong subukan. Halimbawa sa GCash, pwede kang bumili ng gold for as low as 500 pesos as of this recording. Ayon sa GCash, ang digital gold nila ay tokenized gold na backed by physical gold. May digital gold din sa Maya at PDAX. Number 3, gold mining stocks. Pwede ka rin magkaroon ng exposure sa gold sa pamamagitan ng pagbili ng gold mining companies. Kapag magandang performance ng negosyo at tumaas ang presyo ng gold, posible ring makinabang ang mga kumpanyang ito. Isang halimbawa ng gantong stocks ay OGP. Number 4, gold ETFs. Pwede ka rin mag-invest sa gold exchange traded funds gamit ng mga international brokers. Sa halip na bumili ka ng physical gold, shares ng fund ang bibilin mo nang layunin ay sundan ang galaw ng presyo ng gold. Ngayon, kung interesado ka pa rin sa gold, ito naman ang checklist bago ka bumili ng gold. Number 1, ikumpara ang presyo sa market price. Bago bumili, tingnan muna ang kasalukuyang presyo ng gold sa world market. Madali lang naman itong i-check sa Google. Kapag sobrang mahal o sobrang mura ang alok kumpara sa market price, magandang senyalis yon na mag-ingat muna at mag-research pa bago bumili. Number 2, siguraduhin legit ang seller. Huwag basta bumili sa nakita mo lang sa Facebook Marketplace o social media. Mas mabuting bumili ka sa mga kilalang gold dealers na may magandang reputasyon. Kung maaari, humingi rin ng Certificate of Authenticity at i-check kung may hallmark o serial number ang gold. Number 3, planuhin ang storage. Kung physical gold ang bibilin mo, isipin mo rin kung saan ito ligtas na itatago. Pwede itong ilagay sa vault, safety deposit box o iba pang secure na storage. Number 4, alamin ang buyback policy. Madaling bumili ng gold, pero paano kung gusto mo na itong ibenta? Tanungin mo muna ang seller kung sila rin ba ang bumibili pabalik ng gold at paano nila kinukwenta ang presyo kapag ibibenta mo na ito. Number 5, huwag bumili dahil sa FOMO. Kapag puro balita na tumataas ang presyo ng gold, maraming taong bumibili dahil natatakot silang mahuli sa investment. Mas magandang bumili dahil bahagi ito ng investment plan mo at hindi dahil nakikigaya ka lang sa hype. Ngayon, sino ang dapat mag-invest sa gold? Hindi lahat ng investor ay kailangan bumili kaagad ng gold. Mas bagay ang gold sa mga taong may emergency fund na, stable na ang income, nababayaran ng mga utang, at nagsisimula ng mag-diversify ng kanilang investments. Kung puro stocks, REITs o mutual funds pa lang ang hawak mo, pwedeng makatulong ang gold
bilang isa pang klase ng asset sa iyong portfolio. Pero kung nagsisimula ka pa lang mag-ipon, marami ka pang consumer debt o naghahanap ka ng investment na mabilis ang kita, mas magandang unahin mo munang ayusin ang financial foundation mo. Kasi hindi mo gugustuhin na mapilitang ibenta ang gold mo dahil lang nagkaroon ka ng emergency o kinapos ka sa budget. Kaya ang perang ilalagay mo rito ay dapat pera na hindi mo kakailanganin sa short term. Isa pa, hindi gold ang investment na magpapayaman sa'yo. Mas tamang isipin ang gold bilang proteksyon at pang-preserve ng wealth, hindi bilang pangunahing source ng malaking returns. Kung sakaling handa ka na mag-invest sa gold, hindi rin kailangan na mag-all-in ka dito or ilagay mo ang malaking bahagi ng iyong portfolio. Para sa akin, around 5 to 10% ang reasonable allocation for gold diversification. Pero, depende pa rin naman ito sa iyong risk tolerance at financial goals. At kung gusto mo pang malaman ang 10 investments na pagsisisihan mo kapag hindi mo ginawa, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.